Ito ang kwento ni Liu Fan, na muling nagkatawang tao bilang isang golden lion kasama ang malalaking Baal. Ibig kong sabihin, siya ay muling nagkatawang tao gamit ang isang sistema na nagpalakas sa kanya kahit na ano ang kanyang gawin, maging ito ay paghinga, pagkain, o anumang bagay. Nagsimula ang kwento sa muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya sa gitna ng Lion's Mountain na nagdulot ng magulong tugon mula sa mabangis na mga hayop na gumagala sa lupain. Ang mga nilalang na dating natutulog ngayon ay tumakbo ng talamak sa isang kalapit na lambak. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong tumakbo ang isang batang babae na may punit-punit na damit, ngunit nagkaroon siya ng dalawang malalaking problema. Ang una ay pagod siya at ang pangalawa ay hinahabol siya ng isang grupo ng mga sundalo na sumisigaw sa kanya na huminto at sumuko. Ngunit nagpatuloy ang dalaga, nahadyap ng kanyang mga mata ang mga halimaw na umaakyat sa lambak. Namumuo ang pagkadismaya sa mga sundalo, at ang isa sa kanila ay nawala ng pasensya at nagpaputok ng bala. Sinaway ng commander ang padalos-dalos na pagkilos at ipinaalala sa kanya na ang mga mabangis na halimaw ay naninirahan sa teritoryong ito. Ngunit huli na ang lahat, biglang tumalo ng isang mutant na baboy mula sa lambak, na lamusong sa harap ng mga sundalo. Napagtanto ng commander na ang bala ay tiyak na tumama sa mga pangil ng nilalang. Galit na galit, ang mutant na baboy na kinasuhan sa mga sundalo, na mahigpit na nakahawak sa takot, ay tumakas mula sa paparating na banta. Hiniling ng commander na manindagan sila, ngunit walang nakinig sa kanyang mga utos. Sa isang mapangahas na hakbang, nakuha niya ang isang rocket launcher mula sa isang lugar at naglunsad ng rocket sa mutant pig. Ngunit siya ay naiwang nagtataka nang ang mutant na baboy ay mahusay na umiwas sa projectile. Mabilis na sinimula ng commander ang pagkarga ng isa pang rocket, siguradong sapat na ang isa pang putok para mapababa ito. Gayunpaman, isang biglaang at dumadagandong na dagandong ang umalangaw sa buong kagubatan, na naputol ang tensyon na standoff. Sa bangin, ang regal figure ng pinuno ng Lion's Mountain, ang Golden Lion, ay nagkatotoo. Namangha ang isang sundalo sa hitsura ng leon at nagtanong kung ang balahibo ng leon ay tunay na ginto. Ang kanyang pipeng kasama ay nagmungkahi ng isang pagsubok at nagsimulang magpaputok ng bala sa maringal na nilalang. Sumakay ang Golden Lion sa pamamagitan ng granizo ng mga bala, tumalon mula sa bangin, at matikas na lumapag sa lupa. Sa isang malakas na paghampas ng kanyang paa, pinaalis niya ang pipeng sundalo. Nakita ito ng commander at itinutok ang rocket launcher sa Golden Lion, sumisigaw ng hamon. Gayunpaman, mabilis na isinara ng leon ang distansya, ipinasok ang kanyang daliri sa nguso ng launcher. Ang resulta ng reverse blast ay nagpabagsak sa commander. Sa pagsisiyasat sa kinalabasan, napansin niya ang walang buhay na katawan ng mga sundalo na nakakalat sa paligid. Ang isang sandali ng pagsisiyasat ay humantong sa kanya upang kilalanin na ito ay kanyang kasalanan sa pagiging masyadong malakas at hindi pagkontrol sa kanyang lakas. Ngunit sinisi din niya ang mga sundalo sa pamumuno sa Beast Tide sa Lion's Mountain. Sa panloob, pinag-isipan niya ang kanyang pinagmulang tao. Ang kanyang pangalan ay Liu Fan, isang ulila na halos hindi nakapagtapos sa unibersidad at nagsimulang magtrabaho bilang part-timer. Gayunpaman, hindi sinasadyang tumawid siya sa Earth Star at muling isinilang bilang isang demonyong hayop ang gintong leon. Biglang bumaha ang mga notification, na nagpapaalam sa kanya na tumaas ang kanyang mga istatistika. Sumigaw si Lion sa pagkadismaya at kinwestiyon kung bakit pinapalakas ng sistema ang kanyang lakas kahit anong gawin niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mutant na baboy, ngunit ang nilalang ay natakot at nagmamadaling umatras. Dumating ang isa pang mensahe, na nagpapahiwatig na sa pananakot sa mahinang baboy ramo, tumaas ang kanyang prestihiyo. Sa sandaling iyon, dumating ang Beast Parrot at nagsimulang purihin siya sa walang kahirap-hirap na pag-aalis ng isang grupo ng mga unggoy sa isang paggalaw lamang. Sinabihan siya ng Golden Lion na itigil ang pambobola at nagtanong tungkol sa batang babae na tinutugis ng mga sundalo. Isang Beast Green Snake ang nagbigay ng hindi magandang balita, ang batang babae ay naapektuhan ng pagsabog at nahulog sa alon ng mga halimaw. Sumilip ang Golden Lion mula sa bangin, nasaksihan ang mga halimaw na yumuyuko sa kanya. Ang isa pang mensahe ay nag-flash, na binabati siya sa pagkakaroon ng mga puntos ng prestihiyo para sa pagsupil sa halimaw na alon. Sa gitna ng mga hayop, isang walang malay na babae ang nakahiga na sugatan at hindi tumutugon. Lumapit sa kanya ang Golden Lion kasama ang malalaking bola at gumawa ng paraan ang mga halimaw para makadaan siya. Pinagmasdan niya itong mabuti at nakita niyang patay na ang babae, ngunit may kakaibang enerhiya na pumapalibot sa kanya. Upang malutas ang misteryo, bumuga siya ng isang lilang ambon sa dalaga. Sa hindi inaasahang pagliko, isang kaluluwa ang lumabas sa kanyang katawan, na umaaligid sa hangin.
Nang magtama ang mga mata ng dalaga sa Golden Lion, napangiti siya, nakilala ang kakaiba nitong hindi inaasahang pagtatagpo. Sa kalaliman ng Lion's Mountain, sa loob ng isang yungib, ang babaeng multo ay umiyak habang ang Golden Lion ay nakahiga sa kanyang trono. Sinabi niya sa kanya na huwag umiyak at pinaalalahanan siya na ang mga patay ay walang luha. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kung ayaw niyang maging multo, kumilos na lang siya na parang buhay. Gayunpaman, naantala siya ng isang mensahe ng system na nagsasaad na may nakitang multo, na nagre-rekomenda na itali niya ito sa lalong madaling panahon. Nagulat si Golden Lion sa hindi inaasahang mensaheng ito, dahil wala siyang nagawa para matrigger ang naturang system notification. Puno ng pagkalito, kinwestiyon niya ang hitsura ng mensaheng ito dahil, sa ngayon, nakatanggap lang siya ng mga abiso sa pagtaas ng stat point. Determinado siyang hindi malinlang ng sistema, nagpasya siyang gumawa ng maingat na mga plano at unahin ang pagkumpleto ng misyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang boses ang sumingit, na nagpapayo sa kanya na huwag mag-overthink. Napansin nito na ang babaeng multo ay tunay na natatakot. Nilapitan ni Green Candle Demon Xiao Zhu ang Ghost Girl, pinawi ang kanyang takot at ipinaliwanag na hindi mali siya ang intensyon ng hari. Ang hari ay naglagay ng kanyang demonyong enerhiya sa kanyang kaluluwa upang paikliin ito, at ang diwata mismo ay umasa din sa kanyang lakas upang maging isang demonyo. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa demonyong aura ng hari ay hindi sapat upang makumplito ang kanyang pagbabagong anyo sa isang demonyo, dalawang kondisyon ang kailangang matugunan. Ang una ay ang kanyang espesyal na konstitusyon, at ang pangalawa ay ang pagkahumaling sa kanyang puso. Naintriga sa mga pangyayari na nagbunsod sa Ghost Girl na habulin ng mga tao, hiningi ng Candle Demon ang kanyang kwento. Ang babaeng multo ay nag-alinlangan noong una, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Xiaoling, at siya ay residente ng Mang Village, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bundok ng Lion's Mountain. Pagkatapos ng pagpapanumbalak ng espiritual na enerhiya, ang mga tao sa kanyang nayon ay nagsimulang maglaho ng paisa-isa, na naiwan lamang ng 20 hanggang 30 tao. Ilang araw bago nito, isang grupo ng mga armadong sundalo ang sumalakay sa mapayapang pamayanan, na banihag ang mga taga-nayon. Inutusan ng mga sundalo ang mga bihag na manahimik at nagutos para sa isang matandang lalaki na magtungo sa kagubatan. Nakiusap ang matanda na iligtas siya sa pagpasok sa kagubatan kung saan nawala ang kanyang anak ngunit sinalubong siya ng kalupitan. Pinagbantaan siya ng sundalo sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanyang apo, dahilan upang sumunod ang matanda sa kanilang mga utos. Sa mabigat na puso, naglakad siya papunta sa mapang-akit na kagubatan. Habang binabagtas niya ang kakahuyan, naranasan niya ang hindi matiis na sakit, at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Biglang namula ang kanyang mga mata, at may mga ugat sa kanyang noo. Sa isang misteryoso at biglaang pagliko ng mga pangyayari, nawala siya sa harap ng mga mata ng lahat, iniwan silang nataranta. Ngunit pinilit ng mga sundalo ang mas maraming taga-nayon sa kagubatan. Sa bawat pagkakataon, ang parehong kakaibang kababalaghan ay naganap ang mga taga-nayon ay maglalaho ng walang bakas. Napagtanto ni Xiaoling na ginagamit ng mga sundalo ang mga taga-nayon upang mahanap ang kanilang daan sa mahiwagang kagubatan. Ang pagkawala ng bawat taga-nayon ay nagsilbing marker, na pinipilit ang susunod na nasa linya na sumulong. Isang sundalo ang nagpahayag na malapit na sila sa kanilang destinasyon, na minarkahan ito bilang huling pagtatangka. Nalipat ang atensyon kay Xiaoling, at inutusan siya ng sundalo na pumasok sa kagubatan. Ang itim na fog ng kagubatan ay tila may mga hallucinogenic effect, at habang naglalakad siya sa fog, hindi niya sinasadyang lumipat sa isang direksyon. Bigla niyang nakita ang kanyang mga magulang at tinawag niya ang mga ito. Gayunpaman, ang kanyang paa ay nadulas, at siya ay nahulog, nawala ng malay. Nang magkaroon muli ng kamalayan, natagpuan ni Xiaoling ang kanyang sarili na nahaharap sa tunay na layunin ng kanilang paglalakbay, ang bulaklak at ang kabaong. Napagtanto niya na ang mga taong ito ay nawasak ang kanyang nayon, na pinilit ang kanyang mga magulang sa itim na fog upang makuha ang mga bagay na ito. Hindi niya kayang sirain ang kabaong, kaya nagpasya siyang ubusin ang misteryosong bulaklak. Gayunpaman, pagkatapos kainin ang bulaklak, ang kanyang katawan ay naging napakagaan, at ang kanyang mga mata ay nakikita ng malinaw sa gabi. Ngunit natuklasan ng mga sundalo ang lugar, kaya kinailangan niyang magtago at manood habang kinukuha nila ang kabaong. Isang lalaki ang sumigaw sa mga sundalo, tinanong sila tungkol sa mga bulaklak. Iginiit niya na kunin ang kabaong at ang mga bulaklak, na nagbabanta na hindi magbabayad ng anumang pera kung nabigo silang maihatid ang parehong mga item. Matapos mabigang mahanap ang bulaklak, sinimulan nila siyang habulin, at kalaunan, nakarating siya sa Lion's Mountain.
Nagpahayag ng galit ang Candle Demon sa mga aksyon ng masasamang tao at isinumpa sila. Ang Golden Lion ay nakaupo sa pagmumuni-muni at napagtanto na kinain ni Xiaoling ang bulaklak mula sa kabaong, na nagbigay sa kanya ng isang espesyal na konstitusyon. Pagkatapos ay naisip niya ang pangalawang kondisyon, ang pagkahumaling na lumitaw sa kanyang puso paghihiganti. Nakilala niya na ang kabaong at mga bulaklak na nagpabaliw sa mga mersenaryo ay tiyak na isang uri ng kayamanan. Dahil nangyari ito sa kanyang lugar, hindi siya komportable na hindi alam ang buong kwento. Iyon ang unang pagkakataon na lumitaw ang espiritual na enerhiya, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang mga pagbabagong ay dudulot ng pangalawang espiritual na enerhiya. At hiniling din sa kanya ng sistema na makipagtali sa multo. Kaya, nilapitan niya ito at sinabing wala siyang pakialam sa nakaraan niya, ngunit kung magiging multo niya ito, magiging usapin niya ang bagay niya. Nakangiti itong tumingin sa kanya at tinanong kung payag ba itong maging multo niya. Si Xiaoling, na may luhang mga mata, ay nagpahayag ng kanyang pagpayag na sundan siya magpakailanman. Nakatanggap ang Golden Lion ng mensahe na nagpapatunay sa matagumpay na pagkumpleto ng gawain. Ang gantimpala para sa pagkumpleto ng gawain ito ay isang fragment ng Yang Body, at tinukoy ng mensahe na ang 10 fragment ay maaaring ipagpalit para sa isang kumpletong Yang Body. Gulat na bulalas ng Golden Lion at nagtanong kung nangangahulugan ito na maaari siyang maging tao muli. Gayunpaman, ngayon ang sistema ay nagsimulang magtalaga ng mga misyon at gantimpalaan siya sa kanilang pagkumpleto. Habang sinusuri niya ang paparating na misyon, na nangangailangan ng pagtulong sa multo na madaig ang kanyang pagkahumaling, napansin niya ang isang gantimpala na may label na isang misteryosong pagkakataon. Ipinagpalagay niya na kung ang isang fragment lamang ay maaaring potensyal na maibalik ang kanyang katawan, kung gayon ang mahiwagang pagkakataong ito ay dapat na mas kamangha-mangha. Bumaling kay Xiaoling, nagtanong siya tungkol sa kanyang kasalukuyang layunin. Paghihiganti ba ito sa mga nagkasala sa kanya? Nag-alinlangan si Xiaoling, nanunumpa na ayaw niyang gumawa ng gulo para sa kanya. Sa isang malungkot na tingin, binanggit niya na ngayon ay multo na siya at wala na ring tahanan. May mga taong pinapahalagahan niya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nabubuhay. At ayaw niyang ilagay sa panganib ang iba. Napagtanto ng Golden Lion na sa kabila ng kanyang murang edad, mayroon siyang pusong puno ng pag-aalala. Bigla siyang nagbuga ng lilang ambon, na nagmistula ng isang maliit na gintong leon. Iniharap ito sa kanya, idineklara niya na ito ay kanyang clone at may tungkuling tiyakin ang kanyang proteksyon. Ipinaliwanag niya na ang napipintong ikalawang pag-akyat ng espiritual na enerhiya ay hindi lamang magdadala ng mga alon ng hayop kundi pati na rin ang mga pagbabago sa bundok ng layon. Kaya naman, ang kanyang orihinal na anyo ay kailangang manatili dito upang mapangalagaan ang kanilang tahanan. Pagkatapos ay naglabas siya ng pink na bula na naglalaman ng kung ano sa loob nito. Ang bula ay pumailang patungo sa kanya, dumapo sa kanyang kamay. Nang pumutok ang bula, natuklasan ni Xiaoling ang isang punyal sa loob. Sa pagmamasid sa kakaibang pangil ng hayop, naramdaman niya ang pambihirang talas nito at malakas na enerhiya. Iniisip kung ito ba ang enerhiya ng hari. Ipinaliwanag ng Golden Lion na ang pagtawid sa itim na fog ay isang mahirap na gawain, kaya magandang magkaroon ng isang matalas na sandata. Nagulat si Xiaoling sa kanyang kabutihang loob at nagpasalamat sa kanya. Noon lang, nag-transform din ang Candle Demon sa isang mini version, na nagmumungkahi na dahil may itim na fog ang kalsada sa unahan ay kailangan niya ng liwanag para sa mapanghamong paglalakbay. Umiti si Xiaoling at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Maya-maya, sa hilagang Lions Mountainside sa Mang Village, naglakad ang tatlo sa kagubatan. Itinuro ni Xiaoling na ito ang lugar kung saan nawala ang kanilang mga taga-nayon noong gabing iyon. Ang Candle Demon ay nagtanong tungkol sa naunang nabanggit na itim na fog, at nilinaw ni Xiaoling na ito ay nawala pagkatapos ilipat ang kabaong. Samantala, naramdaman ng Golden Lion ang isang malakas na aura ng multo sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo sila ng ilang walang buhay na kalansay sa unahan. Nakatutok ang tingin ni Xiaoling sa isa sa mga kalansay, nakilala ang mga damit ni Lolo Li. Sa isang mabigat na puso, siya ay nagdalamhati na lahat sila ay naging biktima ng itim na ambon. Nagpahayag ng takot ang Candle Demon sa kapahamakan ng sitwasyon, iniisip kung paano naging buto ngayon ang mga namatay kahapon. Ang Golden Lion ay nagsimulang umawit ng isang panalangin upang palayain ang mga nakulong na kaluluwa. Ang ethereal na liwanag ay umakyat sa kalangitan habang ang mga espiritu ay nakahanap ng pagpapalaya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na nalinas niya ang mga napinsalang kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanila na pumasok sa cycle ng reinkarnasyon.
Nagpasalamat si Shaolin sa kanya, ngunit ang layon mismo ay hindi sigurado kung ang mga hindi makatarungang patay na multo na ito na sumipsip ng espiritual na enerhiya sa Lion's Mountain ay tunay na makakapasok sa reincarnation cycle. Matapos mailibing ang mga bangkay, ang demonyong kandila ay nagpahayag ng pag-asa para sa namatay na magpahinga sa kapayapaan. Gayunpaman, ipinahayag ni Shaolin ang kanyang patuloy na pag-aalala tungkol sa hindi paghahanap sa kanyang mga magulang. Iminungkahi ng demonyong kandila na maghukay ng mas malalim, ngunit bago sila magpatuloy, nagbabala ang Golden Lion sa mga kalapit na tao. Sa kabila ng kawalan ng digmaan, ang amoy ng pulver ay nagpapahiwatig na ang mga individual na ito ay mabigat na armado. Si Shaolin, na naalarma, ay tumingin sa kinaroroonan, na pagtantong ito ang dating kinaroroonan ng kabaong. Tinanong niya kung naroon pa rin ang mga taong ito, na kinikilala ang potensyal na panganib. Sa lokasyon, 3 sundalo ang abalang-abala sa kanilang pagkain. Ang isa sa mga galit na sundalo ay nagpahayag ng paghanga sa kakayahan ni Shaolin sa pagtatago at iminungkahi na kung mahuli nila siya, maaari silang magsaya at pagkatapos ay patayin siya. Frustrated, nagreklamo siya tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na kumain. Tinukso siya ng isang tusong sundalo dahil sa masamang lasa at nagtanong kung masusumpungan nila itong masarap na kainan kasama ang isang pares ng mga bangkay. Nalilito, humingi ng paglilinaw ang kanilang commander. Sinipa ng tusong sundalo ang ulo ng isang kalansay, na inihayag na sila ang mga magulang ng batang babae. Kung gusto niyang hanapin sila, kailangan niyang bumalik sa lugar na ito. And then, humagalpak sila ng tawa. Si Shaolin, na nasaksihan ang walang pusong eksenang ito, ay nakaramdam ng galit na bumubulusok sa loob niya. Gayunpaman, pinigilan siya ng Golden Lion at binalaan na may papalapit na iba. Sa katunayan, isang helicopter ang dumating, at isang figure ay makikitang bumababa mula rito gamit ang isang lubod. Hindi nagtagal ay dumating ang isang matatag na babae, at binati siya ng mga sundalo bilang pinuno na si Mayon. Tinanong ni Mayon kung natuklasan ng Hangul na si Louis ang kabaong. Nilinaw ng commander na patuloy pa rin silang nagbabantay sa bulaklak. Gayunpaman, ibinasura ni Mayon ang kahalagahan ng bulaklak, isinasaalang-alang ito na isang walang silbi na bagay. Para sa kanya, ang mga tunay na kayamanan ay ang mga ukit sa kabaong. Pagkatapos ay tumalon siya sa isang hukay, sumalok ng lupa, at idineklara na ito ang hinahanap niya 3 life soul soil. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang lumitaw sa harap ng Golden Lion, na ikinagulat niya. Ang mensahe ay nagsiwalat na nakita ng system ang 3 life soul soil, at nakakuha siya ng bagong katangian na tinatawag na demonic knowledge. Nagulat si Golden Lion, dahil ito ang unang pagkakataon na nakuha niya ang katangian ng demonic knowledge. Ang katangiang ito ay nagpapahintulot sa kanya na malinaw na malasahan ang masalimuot na mga detalye ng kanyang mga ugat. Pagkatapos ay napatingin siya sa ugat ng berdeng ahas na nasa harapan niya. Gayunpaman, na-misinterpret niya ang kanyang tingin at namumula siyang tinanong tungkol dito. Ngunit ang aming nag-iisang birhen na Golden Lion ay na-redirect ang kanyang atensyon at hindi na siya nilainggan. Pagkatapos ay pinag-isipan niya kung paano siya pinapalakas ng sistema anuman ang kanyang mga aksyon, ngunit hindi pa niya nagising ang gayong espesyal na kakayahan noon. Nakikita na niya ngayon ang espiritual na enerhiya na umaagos sa loob ng mga ugat. Biglang lumitaw ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha nang mapansin niyang maraming mga ugat ng espiritual na enerhiya ang nagtatagpo sa isang punto. Samantala, sa kinalalagyan ng kabaong sa gilid ng bundok malapit sa Mang Village, pinuri ng commander si Mayon para sa kanyang makabuluhang tagumpay sa pagtuklas ng naturang mahalagang lupa. Napangiti si Mayon at iginiit na ang kanyang nagawa ay hindi isang magandang tagumpay. Naunawaan ng komandante ang kanyang intensyon, tumawa, at tiniyak sa kanya na ilihim nila ito. Ngunit biglang tumalikod si Mayon, itinaas ang kanyang punyal, at mapang-akit na ipinahayag na ang mga patay lamang ang maaaring magtago ng mga lihim. Inalok niya sila ng pagkakataong mamatay sa walang sakit na kamatayan at inutusan silang wakasan ang kanilang sariling buhay. Napagtanto ng mga sundalo ang napipintong panganib. Sinigawan siya ng mga ito ng sumpa at nagsimulang magpaputok ng bala sa kanya. Si Mayon ay nanatiling hindi nabigla at ang kanyang pulse ares ay biglang kuminang na nagbigay sa kanya ng isang uri ng kakayahan. Sa isang mabilis na maniobra, nilaslas niya ang kanyang espada at inalis ang lahat ng mga kalaban sa isang iglap. May kumpiyansa na naglakad si Mayon patungo sa hukay at tinutuya si Louis, na gumugol ng mga kayamanan, lakas tao, at maraming mapagkukunan. Gayunpaman, sa huli, siya ang umani ng pinakamaraming benepisyo. Ipinahayag niya na ang pagkabulag ni Louis ang may kasalanan at binigyang diin na habang ang kabaong ay maaaring mahalaga, ang 3 life soul soil ay mas mahiwaga.
Pagkatapos ay tinaga ni Mayon ang kanyang palad at nagbuhos ng ilang dugo sa isang bato na naglalabas ng kakaibang aura. Ibinunyag niya ang kanyang tusong plano, pinatutunayan ang kanyang ideya na gamitin ang mga taga-nayon upang akayin sila sa kabaong. Si Xiaoling, na pinalakas ng galit, ay inatake si Mayon mula sa likuran. Gayunpaman, kahit papaano ay naramdaman ni Mayon ang pagbabante ng katutubo at mabilis na nilaslas ang kanyang espada. Napayuko si Xiaoling sa gulat at nagawang iwasan ang pag-atake. Nagulat si Candle Demon at nagtanong kung paano naramdaman ni Mayon ang paparating na pag-atake. Samantala, napagtanto ni Xiaoling na hindi niya kailangang matakot na maputol ng isang espada, dahil siya ay isang multo. Si Mayon, na ngayon ay may kamalayan sa isang nanghihimasok, ay maingat na umatras, at napagtanto lamang na walang tao doon. Gayunpaman, nanatili siyang kumbinsido na hindi maaaring magkamali ang kanyang pulse arrows. Kinuha niya ang isang pares ng salamin, isinuot niya ito at nakita niya si Xiaoling, na tinukoy niya bilang isang maliit na multo. Sinigaw ni Xiaoling ang kanyang layunin na maghiganti para sa kanyang mga magulang. Tinuya siya ni Mayon, tinanong kung sino siya at kung kailan niya pinatay ang kanyang mga magulang. Nagulat si Xiaoling nang marinig na hindi siya nito naalala. Napangiti si Mayon at sinabing hindi na niya maalala kung ilang langgam ang napatay niya noon. Nawalan ng gana si Xiaoling matapos itong marinig at sinumpa siya, at nagsimula ang matinding labanan. Pinagmasdan ng Golden Lion ang eksena at nagulat siya sa kawalan ng sorpresa o takot ni Mayon nang makatagpo ng multo. Iniisip niya na maaaring hindi ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa mga multo, at marahil ay mayroon pa siyang paraan para harapin ang mga ito. May napansing mali ang Golden Lion, at mabilis siyang nag-react. Nagpadala ng gininto ang enerhiya para hilahin si Xiaoling palayo sa pinsala. Buti na lang at hindi siya nasugatan, at kaunti lang sa damit niya ang nap unit. Nagulat si Xiaoling at nagtaka kung paano ito naging posible dahil wala siyang pisikal na anyo. Kinilala ni Mayon ang mabilis na reaksyon at ipinahayag na ang kanyang espada ay idinisenyo upang harapin ang mga multo. Napagtanto ni Xiaoling na ngayon ay maaari lamang siyang umiwas at maghintay na lumitaw ang isang blind spot. Hinimok ng Candle Demon ang Golden Lion na makialam at tumulong, dahil si Xiaoling ay naging isang multo at hindi katugma sa isang awakener. Ang mga mata ng Golden Lion ay kumikinang sa pagpatay na layunin at sinamahan ng isang masamang ngiti, ipinahayag niya na ang paghihiganti ay hinihingi ng sariling kamay. Ang pulse arrows ni Mayon ay kumikinang, at kumpiyansa niyang ibinaba ang kanyang espada, tiyak na tatama ito sa kanyang kalaban. Gayunpaman, nagulat siya nang mapansin niyang walang tao. Sinamantala ni Xiaoling ang pagkakataon at nahuli siya sa isang deadlock. Nagulat si Mayon at hindi maintindihan kung paanong mali ang kanyang bracelet. Pagkatapos ng labanan, lumapit ang Golden Lion sa eksena at pinuri ang pagganap ni Xiaoling sa kanyang unang laban. Natarante si Candle Demon at humingi ng paliwanag sa sitwasyon. Inihayag ng Golden Lion na ang pulse arrows ni Mayon ay isang mahiwagang sandata na may kakayahang tumukoy ng layuning pumatay at ipaalam sa kanya ang direksyon ng mga pag-atake. Ipinaliwanag nito kung bakit niya naiwasan ang unang pag-atake ni Xiaoling. Nang maglaon, gumamit siya ng salaming decolor para kumpirmahin ang kanyang presensya, ngunit sa huli ay mas nagtiwala siya sa pulse arrows, dahil maaaring nagdusa siya sa mga ilusyon sa nakaraan. Dahil dito, hindi na lubos na naniniwala si Mayon sa kanyang nakita. Naunawaan ni Candle Demon ang diskarte at napagtanto na ginamit niya ang layuning pumatay upang guluhin ang kanyang pandama. Pagkatapos ay binalaan ng Golden Lion si Xiaoling laban sa kawalang ingat sa hinaharap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw sa likod ni Xiaoling at inakusahan siya ng pagkakaroon ng mga nakatagong katulong. Nagulat si Xiaoling at nagtaka kung paano muling nabuhay si Mayon. Sa isang mabilis na hakbang, sumalakay si Mayon, ngunit mahusay na hinarang ni Xiaoling ang pag-atake gamit ang kanyang kutsilyo. Alam na ang sandata ni Mayon ay idinisenyo upang labanan ang mga multo at kung isa sa alang-alang ang parehong Candle Demon at King ay nasa soul states, determinado siyang iwasan siya. Sa pagkuha ng pagkakataon, mabilis na napigilan ni Xiaoling ang pananakit ni Mayon at matagumpay na naputol ang kanyang braso. Pinalakpakan ng Candle Demon ang kanyang lakas at kinilala ang kanyang kahangahangang kakayahan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay nangyari nang lumitaw ang mga sinulid mula sa naputol na braso ni Mayon, na mahimalang muling ikinabot sa nasugatan na paa. Natitiyak ng Golden Lion na namatay na si Mayon, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung paano nananatiling buhay ang kanyang clone. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kamakailang nakuhang kasanayan, demonic knowledge, para makita ang isang aura na tinukoy niya bilang 3 life soul soil. Sa pag-aalaala na si Mayon ay naghulog ng kanyang dugo sa espiritu ng lupa,
hinuhulaan niya ang pinagmulan ng kanyang katatagan. Sinamantala ang kanyang muling nakakabit na braso, hinawakan ito ni Mei Yun bilang isang letigo at naglunsad ng pag-atake kay Shaolin. Sa kabila ng tumaas na pag-abot, madiskarteng hinarang ni Shaolin ang mga pag-atake, binanggit na ang kanyang pinalawig na hanay ng pag-atake ay nagdulot ng pagpapabagal sa kanyang bilis sa pagguhit ng espada. Sa wakas ay natukoy ang isang pagbubukas, siya ay nagsara at naghatid ng isang mapagpasyang strike, na hinampa si Mei Yun sa dibdib. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay nag-backfire nang may lumabas na madugong mga hibla mula sa kanyang sugat, na sinusubukang siloon si Shaolin. Agad na bumaling si Candle Demon kay Golden Lion at hinimok siyang makialam. Pero nag-alangan siya dahil Primordial Spirit copy din ang clone niya, at nakakatakot kung masaktan siya. Ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Matagumpay na nakuha ni Mei Yun si Shaolin, na walang iniwang puwang upang makatakas. Nawala ng pag-asa si Shaolin, ngunit sa sandaling iyon, isang gininto ang liwanag ang pumutol sa madugong mga hibla, at isang tinig ang nagtatanong kung paano sila ng ahas na ay bully ang kanyang mga tao. Ang Golden Lion ay nagpakita sa isang half-humanoid na anyo at mabilis na iniligtas si Shaolin. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, nagpasya siyang gamitin ang mga fragment ng katawan at nakakuha ng isang level 1 yang body. Pagkatapos ay sinaway niya si Shaolin dahil sa kanyang kawalang ingat, at tumingin ito sa kanya na may halong gulat at pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang sigaw ni Mei Yun ay nakakuha ng kanilang atensyon, at inutusan ng Golden Lion sina Shaolin at Candle Demon na isara ang kanilang mga tainga at alisin ang kanilang isipan. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang dagandong ng Lion, na nagpakawala ng mga alon ng enerhiya. Nang hampasin nila si Mei Yun, naging abo ang kanyang katawan, at tanging sandata na lamang ang natitira sa lupa. Kinuha ng Golden Lion ang sandata, na kinikilala ang halaga nito. Agad na lumitaw ang isang mensahe ng system, na binabati siya sa pagkatalo sa isang baguhang awakener. Ito ay humantong sa isang malaking pagtaas sa kanyang lakas, prestihiyo, katatagan, at demonic knowledge. Na-absorb din niya ang 3 life soul soil, at ang pagkuha ng espada ni Mei Yun ay nagbigay sa kanya ng bagong katangian, sword skill. Nagulat siya nang matuklasan na ang sandata na ito ay may kakayahang palawakin ang kanyang mga katangian. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang lalamunan sa paggamit ng Lion's Roar, nakita niyang sulit ito. Bigla niyang napansin ang hindi inaasahang presensya ng buhok sa kanyang baba, na nagdulot ng gulat na bulalas. Pinuna niya ang sistemang iyon at nagtaka kung ang anyo ng tao ay mayroon ding mga antas. Sa kabila ng kanyang mga reklamo, kailangan niyang tanggapin na ang pormang ito ay medyo gwapo. Nilinaw ng isang mensahe ng system na ang antas ng kanyang katawan ay isa, at isa lamang sa 10 fragment ang ginagamit. Pagkatapos ay siniyasat ng Golden Lion ang ilalim ng kanyang pantalon, na nagpapahayag ng pagnanais na ibalik ang bahaging ito sa orihinal nitong anyo. Dumating si Candle Demon at sinabing hindi niya kailangang gumamit ng sobrang lakas, ginawa niyang abo ang clone ni Mei Yun, at natangay din ang 3 life soul soil. Ngunit nanatili siyang walang pakialam sa mga detalye at iginiit ang kanyang kawalan ng pagmamalasakit sa maliliit na bagay. Ang Candle Demon, gayunpaman, ay hindi napigil ang purihin ang kanyang bagong hitsura, na ipinahayag na ito ay kapansin-pansing gwapo. Noon lang, ipinaalam ng system sa Golden Lion ang paglanghap ng hangin na may 3 life soul soil, na nagresulta sa pagtaas ng kanyang demonic knowledge at ang pag-promote nito sa ikalawang antas. Ang Golden Lion ay hindi maiwasang mamangha sa kakayahan ng system na pahusayin ang kanyang lakas sa pamamagitan lamang ng paghinga. Yumuko si Shaolin sa kanya at nagpahayag ng pasasalamat, ngunit ang isang bintana sa itaas ng kanyang ulo ay nagpapahiwatig na ang paghahanap ay hindi pa rin kumpleto. Sa pagmamasid dito, napagtanto ng Golden Lion na hindi pa nagagawa ang kanyang paghihiganti, at wala rin siyang kaalaman tungkol sa nilalaman ng misteryosong kabaong. Isinuot ang isang piraso ng damit, hinarap niya si Shaolin, na kinikilala ang kanyang hindi natitinag na determinasyon para sa paghihiganti. Gayunpaman, kung gusto nilang mag-imbestiga pa, kailangan nilang bumaba ng bundok. Di nagtagal, nagsimulang sumikat ang araw, at ang Candle Demon ay nagmamadaling humingi ng kanlungan sa mga tupi ng mga damit ng Golden Lion, na kinikilala ang kanyang kakulangan ng pisikal na katawan. Nang masaksihan ito, si Shaolin ay desperadong humingi ng tulong at sinubukang sumama sa Candle Demon sa ilalim ng kasuotan ng Golden Lion. Ang matandang Lion ay nagulat at tinanggihan ang kanyang pagtatangka, na binibigyang diin ang pagiging hindi nararapat nito. Sa halip, iminuwestre niya ang walang buhay na katawan ni Mei Yun at iminungkahi na maaari niyang angkinan ito. Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Shaolin at nagsimulang mag-tantrum.
Nang tanungin siya nito tungkol sa dahilan ng kanyang pagtanggi, ipinahayag niya na masyadong pangit ang katawan ni Mayon. Pagkaraan ng ilang oras, sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili, si Xiaoling sa huli ay pumalit sa katawan ni Mayon. Ipinaalala sa kanya ng Golden Lion ang patnubay na ibinigay, na nagtuturo sa kanya na gayahin si Mayon kung may makasalubong silang mga mersenaryo sa kanilang paglalakbay. Bagamat nag-aatubili, pumayag si Xiaoling. Ang Golden Lion pagkatapos, na may ngiti, ay nagpahayag na oras na upang harapin ang mahiwagang organisasyon. Si Xiaoling, na kasalukuyang inukupa ang katawan ni Mayon, at ang Golden Lion, na nakatago sa kanyang walang kapintasang pagbabalat kayo, ay dumating sa isang base kung saan binati siya ng isang sundalo bilang pinuno. Sabik na nagtanong ang sundalo kung may natuklasan ba siya. Pinagtibay ni Mayon ang kanyang mga natuklasan at iminungkahi na bumalik sa kanilang base. Ang sundalo, na puno ng kuryosidad, ay nagtanong tungkol sa Golden Lion, ngunit mabilis na pinatahimik ni Mayon ang anumang mga katanungan, nag-iingat laban sa labis na pagsilip. Hindi nagtagal, lumipad ang helicopter patungo sa kanilang base, at nakatanggap ang Golden Lion ng isang mensahe na nagsasabi na ang kanyang tapang ay tumaas mula noong siya ay gumagamit ng lumilipad na sasakyan. Nagpatuloy ang paglalakbay, at pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam sa kanila ng piloto na papalapit na sila sa Lion Ridge City at lalapag na sa loob ng 10 minuto. Sa ibaba, sa labas ng lungsod, makikita ang isang mabangis na eksena na may maraming mga bangkay ng halimaw at mga taong nag-aalis ng mga mapagkukunan. Ipinaalam ng isang sundalo kay Mayon ang tungkol sa mga desperadong gang na nag-aalis ng mga labi ng mga halimaw, nangangalakal ng mga organo at buto sa black market. Ang kanilang kapangahasan ay nagmula sa potensyal na makahanap ng isang halimaw na core, na ginagawa silang hindi tinatablan ng panganib na mapatay ng mga mabangis na hayop. Gayunpaman, natigil ang pagtawa ng sundalo nang mapansin niya ang seryosong ekspresyon ni Mayon. Pagkatapos ay sinimulan niya itong purihin, na kinikilala na ang pagsunod sa isang gising na tulad niya ay ang kanilang tanging landas sa tagumpay sa pananalapi. Samantala, napagmasdan ng Golden Lion ang matinding kaibahan sa pagitan ng nawasak na lungsod at ng umuunlad na Lion's Mountain. Ipinagpalagay niya na ang pagkawasak ay maaaring bunga ng naibalik na espiritual na enerhiya, na humahantong sa isang apokaliptik na resulta. Ang kanyang pagmumuni-muni ay biglang naputol ng isang mensahe ng sistema, na nagpapahiwatig na ang kanyang karunungan ay nadagdagan dahil sa kanyang nararamdamang awa sa kanila. Lumapag ang helicopter, at ipinaalam sa kanila ng piloto ang kanilang pagdating. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayon sa kanilang mga pagsisikap, at nang may ngiti, mabilis niyang ibinaba ang kanyang sandata, na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng lahat ng mga sundalo sa loob. Ang duo ay nakatayo sa harap ng isang napakalaking gusali, at ang Golden Lion ay nagtaka ng malakas kung ito ba ang kakilakilabot na organisasyon. Lumabas ang Candle Demon mula sa kanyang pananamit at sinabi na ang base camp ng kalaban ay mukhang hindi ganoon kalakas, at isang hininga mula kay King ay sapat na para maging abo ang mga ito. Gayunpaman, sinabi ng Golden Lion na walang pagmamadali, makikipaglaro muna sila sa mga kalaban. Ang kanilang matulin at mahusay na lakas ay nagbigay daan sa kanila upang mabilis na talunin ang lahat sa loob ng base. Habang sinisiyasat niya ang ilang mga damit, itinuro ni Candle Demon ang isang silid at ipinahayag na, ayon sa kanyang pagsisiyasat, maaaring mayroong ilang ebidensya na kailangan nila. Tumingin si Golden Lion sa archive room, ginamit ang kanyang kaalaman sa demonyo. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang batang babae na nagtatago sa loob, na may hawak na baril. Naintriga siya sa hindi inaasahang presensya, na pagtanto niyang hindi lang pala sila ang nakapuslit dito ngayong gabi. Pagbukas niya ng pinto ay agad na nagpaputok ng bala ang dalaga sa loob na tumama sa dibdib niya. Nang masaksihan ito, nagalit si Xiaoling at handang umatake. Ngunit pinigilan siya ng Golden Lion, tinitiyak sa kanya na hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay sinuri niya ang bala na tumama sa kanya at napagtanto na ito ay isang bala na gawa sa espiritual na enerhiya. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng teknolohiya ito. Nagulat din ang batang babae nang makitang hindi tumagos sa kanya ang espiritual na enerhiya, kaya nag-iisip siya kung nagising ang kanyang kalaban. Hindi nabigla, nagpakawala siya ng sunod-sunod na bala sa Golden Lion, na nanatiling hindi natinag, na nagpapahintulot sa mga projectiles na tumama sa kanya. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, naputol ang baril ng dalaga. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at binalaan siya na huwag pilitin siya, dahil hindi siya kumpiyansa sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan. Natigilan ang dalaga matapos makita ang itsura nito at napagtanto na isa pala itong hayop na lalaki. Nagulat siya nang isipin na ginagamit ng organisasyong ito ang Monster Fusion Technique.
Ngunit tumanggi siyang sumuko at sumigaw na patayin siya kung gugustuhin niya. Hindi siya pinansin ni Golden Lion at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito kung hindi siya bahagi ng Jiangxing Group. Malakas na sumigaw ang batang babae at tumangging ipaalam na pumunta siya rito dahil ninakaw ng Jiangxing Group ang development project ng kanilang kumpanya, at pumunta siya rito para kolektahin ang ebidensya. Isang matahimik na katahimikan ang Bamalot sa silid habang ang lahat ay namamangha sa kanyang kakayahang itago ang kanyang mga intensyon. Noon lang, may napansin si Golden Lion na may nakatago sa shirt ng dalaga. Agad niyang kinuha ang dokumento at binuksan. Laking gulat niya nang makitang ito ay isang mapa ng Lions Mountain, at mula sa mga marka, tiyak na ang mga taong ito ay nakatutok sa kanyang teritoryo. Sa sandaling iyon, isang helicopter ang bumaba sa tuktok ng gusali, at isang anunsyo ang nagpahayag ng pagdating ni G. Louie, ang pinuno ng punong tanggapan. Nagulat si Golden Lion sa mabilis na pagdating. Samantala, na-control ni Xiaoling ang kanyang galit at inulit ang pangalan na may purong puot sa kanyang mga mata. Kung nasiyahan ka sa aking video ay pindutin ang like at mag-subscribe sa aking channel. Pa-click na rin ang notification bell para maging updated sa mga latest uploads ko.